Tulad ng karaniwang mga bata, gustong-gusto raw ngumiti at magsaya ng mga batang sina Chloe at Crystal ng Misamis Occidental. Pero hindi nila ito magawa. Ngayon lang muli nakapamasyal ang magkapatid na sina Chloe at Crystal. Yee! Galing talaga na ng Crystal eh. 4 at 3 taong gulang. Kaya naman, masayang-masaya sila kahit hindi halata. Kung titignan kasi ang mga bata, mukha silang nakasimangot o umiiyak kahit maligaya naman daw sila. Kapansin-pansin ding matitigas ang mga buto nila sa binti at braso, kaya hirap ding maglakad at tumakbo. Hanggang ngayon, ang kanilang kondisyon nananatiling misteryo. Normal daw na ipinagbuntis at isinilang si Chloe noong March 2013. Pero pagtuntong niya ng 1 taong gulang, nag-iba ang kanyang itsura. Ang kanyang mata, maya't maya ang pagpikit, parang umiiyak kahit wala namang tumutulong luha. May laro po kasi kami na sasabihan ko siya na beautiful eyes, baby, tapos ganun, pipikit-pikit siya. Akala namin, laro lang yan yun. Pagkaraan ng ilang buwan, yung malapit na siyang mag 2 years old, pumipikit na siya ng ganun, tapos matagal nang bumalik sa normal. Kinalaunan, pareho na niyang mata ang papikit-pikit. Kaya nagdesisyon na ang kanyang mga magulang na dalhin siya sa isang albularyo. Ang sabi naman ng albularyo na nausog po daw siya, dinadasalan po siya. Ang sabi niya na darating din ang araw na babalik sa normal. Makalipas ang 1 taon, muling nagbuntis si Nelma at noong 2014, isinilang naman si Crystal. Pero makalipas din ang 1 taon, ang mga mata ni Crystal unti-unti na ring pumipikit-pikit at muli lumapit sila sa albularyo na nagsabing isinumpa raw ang mag-asawang Nelma at Sammy. Ang sabi niya po, manika rin daw ginagamit yung parang kulam po. O, kaya po daw maninigas sila, parang para silang manika, parang robot. Gayunpaman, pinilit pa rin nilang bigyan ng normal na buhay ang kanilang mga anak. Dahil hindi makatayo ang mga ito sa sarili nilang mga paa, tuwing umaga, inaalalayan sila sa pagligo. At dahil hindi rin nila lubusang maitaas ang kanilang mga braso, kailangan din silang bihisan. Letter 2, letter 3, little fingers. Sinasamahan sa eskwelahan. Letter 6, little fingers. At para hindi pirming nakapikit ang kanilang mga mata, si Chloe sinasadyang imulat ang kanyang kanang mata. Sige. Bagamat mukha itong umiiyak, may palatandaan na raw si Nelma kung masaya ito. Pag masaya siya, nag-smile siya, lumalabas yung dimple niya. At saka ramdam naman po namin na masaya sila. Humahalakhak, pag tumatawa. Taong 2015, kumonsulta si Nelma sa espesyalista ng mata. Pero sabi raw nito, normal at wala raw depekto ang mata ng kanyang mga anak. Ina-advisean po nila kami, mas mabuti raw po na patingnan po namin sa Cebu kasi po doon po may expert po na espesyalista doon para tumingin sa sitwasyon nila, sa mga sakit nila. Kaso po, wala po kami agad-agad na pira po, kung tustos. Kaya po, sabi ko sa kanya na pag-ipunan namin kasi mas lalong tumatanda, mas lalong lumala yung sakit nila. Pero po, hindi po kami nakakapag-ipon kasi sunod-sunod, pag nagkasakit yung isa, susunod din po yung isa. Dinala ng aming team ang mga bata sa isang pediatrician, si Dr. Ricardo Lasaca. Sa inisyal na pagsusuri, posible raw na meron ng mga itong scleroderma o yung pangangapal at paninigas ng balat. Yung typical yung mukha niya, parang tight yung mga mo. Kasi because of fibrosis, yung tight yung skin, kaya nga ang mukha nila parang na ganyan. Saka ang skin nila
later on, magsashiny yan at mahirapan sila maggalaw. Talaga ito, no? Pero para makumpirma ito, kailangan daw muna nilang sumailalim sa ANA test o anti-nuclear antibody test. Pero nung lumabas ang resulta ng ANA test, negatibo ito. Ibig sabihin, wala silang scleroderma. Negative nila is 0.957, 0.9. Actually, maliit lang talaga yung scleroderma. So you seldom see this condition. Inirekomenda silang ipatingin sa isang pediatrician rheumatologist sa Cebu. Samantala, nung binalikan ng aming team ang magkapatid, may benda si Chloe na aksidente raw kasi ito. Nahirapan siya maglakad, hindi yan ma-hold yung mga paa niya. Naglalaro silang dalawang magkakapatid. Tapos maya-maya hindi namin namalayan na out of balance po siya. Tapos hindi namin naabutan agad na bagok yung ulo niya sa semento po. Mula Ozamis, bumiyahe ng ilang oras ang pamilya papuntang Cebu kasama ng aming team kung saan naroon si Doktora Karen Kimse, isang pediatric rheumatologist. Dito isinagawa ang physical evaluation sa magkapatid. Minabuti naman ni Doktora Kimse na kumonsulta sa isang geneticist para makasiguro kung ano talaga ang kondisyon ng mga bata. Kailangan kasi yan kumpirmahin na ito talaga yung sakit at walang iba. Alam nyo naman na ito, dala-dala na nila ito sa buong buhay nila. So mas maigi na sigurado tayo. Kinabukasan, lumabas na ang diagnosis. Sina Chloe at Crystal merong Schwartz-Jampel syndrome, kondisyon kung saan ang muscle sa katawan naninigas at nagkakaroon ng bone abnormalities. Muscle contraction din daw ang dahilan kung bakit ang mga bata parang umiiyak lagi kahit hindi. Nag-umpisa kasi yung kanilang mga simptomas nung tumungtong sila ng 1 year old. Pareho silang magkapatid. Ang unang-una is yung makikita mong iisa lang expression sa kanilang mukha. Parang meron silang maskara, sumisipol yung bibig nila, parating ganun yung posisyon, at parati ding nakasara yung kanilang mga mata. Unti-unting nahihirapang gumalaw ang mga batang apektado, ang kanilang mga braso at ibang mga joints, pwedeng meron tayong tawag na contractures na hindi nila magalaw sa normal na range na tawag natin, na kayang gawin sana ng isang joint. Wala raw itong gamot pero nangangailangan ng regular na physical therapy para matulungan ang mga buto ng magkapatid. Minamassage siya po yung mga braso ng bata po para po lumambot po. Kailangan din daw patingnan ang kanilang mga mata, kaya kinabukasan, pina-check up namin sila sa isang ophthalmologist o doktor sa mata. Inilapit din namin sila sa isang neurologist. Time will come, if it gets worse, they can walk very slowly or they cannot walk at all. But in most cases naman, it doesn't get worse right away. The problem now there is pag-school nila. And I think you heard my resident na yung kanyang eyes, malaki na yung grades. So the problem is when they write and when they go to school because they cannot see far because of the problem of the eyes and the problem of the fine motor. Although they can carry big things, with the writing like Chloe is a little bit worse already. Hindi na niya ma-move. Just sit there. Si Crystal a little bit better because Crystal was able to do a little bit scribble. So when it comes to the neurologic aspect of the neurodevelopment of fine motor, talagang madidelay sila. Bukod sa mga ito, kailangan pa ni Chloe at Crystal na sumailalim sa iba pang laboratory tests para masiguro kung naapektuhan na rin ang kanilang internal organs. Para naman sa kailangan din nilang genetic testing, ang gastos aabot ng halos $3,000 o 150,000 pesos. Nalinawan na po kami tungkol sa sakit ng aming mga anak po at saka po naiintindihan na namin kung ano po talaga yung ugat sa sakit nila. Sana po ay matulungan po kami na magpagawa namin yung susunod na test na gagawin sa kanila po. Maraming ang dahilan para malungkot o iyakan ang sitwasyon ng dalawang bata. Pero para sa kanilang mga magulang, ang dalawa nilang anghel ang patuloy pa ring nagbibigay sa kanila ng ngiti. Thank
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.